salamat sa pagpunta ninyo. At sana na-enjoy niyo yung first episode namin. Tulad ng sabi nila, patikim pa lang ito. Wala pa masyadong nai-introduce at hindi pa fully or lubusan pinapakilala yung characters ng bawat artista dito. Pero I'm sure pag nasundan nyo to ng mangilang-ilang episodes pa, talagang hindi nyo na mapipitawan kada character dahil special talaga ang binibigay ng bawat artista para sa mga role nila. So again, salamat. Maraming salamat. Si Kim Chiu. Hello po. Umuwi na po si Kim Chiu. Si Stella po ito. Stella sa umaga, alegria sa gabi. Maraming salamat po sa nag-enjoy ba kayo? Nabitin po ba kayo? Yes. Download the Prime app, 149 pesos lang. Nagbenta. So yun po, every Friday, 2 episodes. Yun lang. Hindi ko na ipapaliwanag yung character ko, parang nakita niyo na ata lahat. No? Oo, para sa Team Live. Para sa Team Live, yes. Sabi nga, I gave my all. Sana kayo din. Sana mas madami ang makakita ng masterpiece na ito dahil group effort po talaga ito. Simula po sa mga nagsulat, nagdirect, umarte, nag-ilaw, nag-camera, nag-art dep and everything. This is a masterpiece po talaga dahil hindi po madaling gumawa ng ganitong klaseng drama na suspense, thrill, romance, drama. Kompletos Ricardos po kami, kaya I'm very proud to be part of this big project. Thank you. Po, kaya pumayag ka. Salamat si Ate Reg. Kim, tagabasa lang. Sige. Siguro naman as a 35 years old woman. Tapos na tayo sa 16 years old role na tini-tini. Pero favorite ko talaga mag-tini-tini, magpakatawa. Pero parang pag tinatrack ko yung journey ko dito sa industriyang to, parang nahati ko naman na siya sa teens, 20s. Sabi ko, ano napakita ko sa aking 30s? I think it's my skin. Pero malaki talaga yung tiwala ko talaga sa Dreamscape. As in, sila talaga yung naghubog sa akin. Galing ka. Wala na kayo! Yeah. Bakit? Hindi naman siya ginawa as its artistic way. Medyo mahirap na gawin, pero ako naiyak. Love you, Kimi! Gusto ko lang magpakita ng bago at sa mga nagsasabing hindi ako marunong sa ganitong klaseng role. Ito na yun. So, I want to prove all of them wrong and I think I can do more than what they know. So, thank you talaga sa Dreamscape. And of course, si Pao din naman, malaking tulong din siya dahil kita ko naman yung respeto niya sa akin. And sa mga director namin na inaalagaan yung mga shots and yung mga cameramans namin, sa mga nag-iilaw, ang ganda ng launching ng body ko. Thank you so much. And sa nag-choreo sa akin, thank you. Sa gym trainers ko, thank you so much. Pero more than the skin, parang more than the skin, it's what's inside me and what I want to show to all my supporters. And kung kakaroon man ng bagong supporters, maraming salamat. Well, I don't think it's about skin or about it comes with the maturity of the role and what the role requires. So minsan talaga may mga character, may mga storya na gustong ikwento at sa mga ganitong paraan kailangan dahil kung nagbebenta naman talaga ng aliw yung character, ang hirap naman kung hindi mo nakikita or napapanood at hindi na ipapakita sa audience na hindi niya ginagawa yan. So it comes with also the maturity of the actress. Pero mas character-driven po ito. At kami po dito ay very, very loyal and very, very dedicated. Dedicated
yung dedikasyon na binibigay namin sa character namin ay purely for our character. Yan nga, hindi niya totally sige, hindi ko nadalagan. And of course, that's mastering the craft. Thank you so much, Kim. With the question, hindi naman siya, nasabi nga nila, it's for the maturity of the character kasi yun yung inaral nila. Hindi siya nag-workshop, pero she's very open, especially yung dance niya. Trivia, nakaschedule kasi yun kay FMR. Tapos ako sabi ko, gusto kong gawin yung role. Kaya ako na yun ang choreo. You lived through her. It was my fantasy, actually. Hindi, alter ego kaya. Hindi, pero nung na-schedule, parang we talked with my DOP, the Kim Pao, tapos yung nandun din si Carlina, si BUH. Makikita mo yung maturity kasi sabi ko, ito yan, ganyan. May mga reaction si Kim na, talaga ba? Ganyan. Pero she did it very well. Ang galing-galing talaga ng pagkakatawa kasi open talaga. It's very different from Lin Lang, story-wise and character-wise. Pero they were very open with regarding to the roles. Makikita mo talaga yung difference. Thank you, Direk Jojo. Ngayon naman po para kay Direk Onat, based on the trailer, we speak heavy on mystery drama. Actually, one thing I discovered sa unang sampak pa lang dun sa show na to, nung makita ko magkasama on screen yung dalawa, yung kilig talaga from Kim Pao is very innate and organic. Hindi siya tinatrabaho. In fact, una isa na pinagin ako sinabi ko kay Pao mismo. Sabi ko, hindi na chemistry niya, wala pa kayong ginagawa. Pero naramdaman ko agad yung meron agad something. So, expect that you would really root for the couple kasi built-in naman talaga sa ng dalawa yun. So, yung kilig naman na makukuha nyo dito is not so much a fan servicing kilig. Everything is done in the service of the story. At malalaman nyo kung bakit, even within the excitement and the high-octane drama and action, bakit lahat kayo yung root pa rin dun sa dalawang characters to end up together. And I think that's the most rewarding kind of kilig that we can offer the viewing public. Siguradong maraming fans ng Kim Pao ang kinilig at naantig sa ipinakita nilang closeness. Sa mga ganitong pagkakataon, makita talaga kung gaano kalalim ang connection at respeto ni Paulo kay Kim, hindi lang bilang co-star, kundi bilang isang tunay na kaibigan na handang umalalay sa anumang emosyonal na sandali. Ang pag-iyak ni Kim sa harap ng media ay maaring bunga ng pagod, pressure, o sobrang saya at pasasalamat sa lahat ng suportang natatanggap nila sa The Alibi. Pero ang mas nakakatuwa ay kung paano agad tumugon si Paulo. Marahil hinawakan niya ang kamay ni Kim, inalayan siya, o kahit simpleng tinapik sa balikat para ipadama na nandito lang ako. Ipinapakita nito kung gaano kalalim na ang tiwala at comfort nila sa isa't isa. Sa showbiz kung saan madalas puro palabas at script, bihira na lang ang ganitong genuine moment. Kaya naman hindi nakapagtataka kung bakit maraming Kim Pao fans ang mas lalong humanga sa kanila. Matapos ang emosyonal na sandali, agad namang nagpasalamat si Kim sa kanyang mga co-stars, lalo na kay Paulo, sa patuloy na suporta at pangunawa. Ayon pa sa ilang nakasaksi, naging tahimik sandali ang buong presscon habang inaalo ni Paulo si Kim, at matapos iyon ay nagbiro pa siya para mapagaan ang mood. Bagay na nagpakita ng natural niyang pagiging gentleman. Ayon sa mga nakasaksi sa presscon, hindi napigilan ni Kim Chiu ang kanyang emosyon habang ibinabahagi ang mga pinagdaanan niya sa paggawa ng kanilang proyekto na The Alibi. Napuno ng luha ang kanyang mga mata habang nagsasalita tungkol sa mga hamon, pagod at mga aral na natutunan niya sa proseso. Sa gitna ng tensyon at emosyon, agad umalalay si Paulo Avellino. Nakita raw ng mga nasa presscon kung paano niya mahinahong pinakalma si Kim. Marahan niya itong kinausap, tinapik sa balikat at sinabing, "Okay lang yan, nandito kami." Ang simpleng kilos na iyon ay nagbigay ng ginhawa kay Kim at muling bumalik ang kanyang ngiti. Pagkatapos ng insidente, nagpasalamat si Kim kay Paulo sa harap ng lahat. Sinabi niyang, "Hindi ko makakaya to kung wala si Paulo at ang buong team. Salamat sa pag-intindi at sa pagiging mabuting kaibigan."
Dahil dito, lalong humanga ang mga fans sa kanilang samahan. Totoo, matatag, at puno ng respeto. Sa gitna ng emosyonal na sandayan ni Paulo Avellino na hindi lang siya leading man sa screen, kundi pati sa totoong buhay. Samantala, ipinakita naman ni Kim Chiu ang kanyang katatagan at tunay na pusong marunong magpasalamat. Ang eksenang ito ay patunay na ang The Alibi ay hindi lang tungkol sa acting, kundi sa tunay na koneksyon ng mga taong nasa likod nito. Sa gitna ng makulay na mundo ng showbiz, bihira tayong makasaksi ng mga totoong emosyon, mga sandaling hindi planado, hindi scripted, at puno ng katotohanan. Isa na rito ang nangyaring eksena sa presscon kung saan biglang napaluha si Kim Chiu at agad namang rumisponde si Paulo Avellino para damayan siya. Ang tagpong iyon ay parang eksena sa pelikula, pero ramdam ng lahat na ito'y totoo. Habang nagsasalita si Kim tungkol sa kanyang mga pinagdaanan, sa hirap at saya ng paggawa ng The Alibi, unti-unti siyang nadala ng emosyon. Ang kanyang mga luha ay hindi kahinaan, kundi patunay ng kanyang dedikasyon, katapatan, at pagiging totoo sa sarili. Sa kabila ng kanyang kasikatan, nananatili siyang isang tao na marunong umamin kapag nasasaktan o naantig. Doon naman natin nakita ang tunay na karakter ni Paulo Avellino. Tahimik ngunit matatag, hindi kailangang magsalita ng marami para ipadama ang kanyang suporta. Ang simpleng paglapit niya, paghawak sa balikat, o pag-abot ng tissue ay nagbigay napakalaking ginhawa kay Kim. Ipinakita ni Paulo na hindi lang siya leading man sa screen, kundi maging sa totoong buhay. Isang kaibigang handang dumamay sa mga sandaling mahirap ng umiti. Para sa mga fans, ang tagpong ito ay hindi lamang nakakakilig, ito ay inspirasyon. Nakita nila ang isang koneksyon na hindi binuo sa publicity o fan service, kundi sa respeto at malasakit. Sa panahon ngayon na madalas puno ng intriga at kompetisyon ng showbiz, nakakagaan sa puso na makakita ng ganitong uri ng pagkakaibigan at pagkalinga. Ang emosyonal na sandaling iyon ay naging paalala rin kung gaano kahalaga ang suporta ng mga taong nakapaligid sa atin. Hindi kailangang laging masaya o perpekto. Minsan, sapat na ang may taong tatayo sa tabi mo kapag di mo na kayang magsalita. Sa huli, ipinakita ni Kim at Paulo na ang totoong rescue ay hindi lang tungkol sa pagiging bayani sa pelikula, kundi sa pagiging tunay na tao sa likod ng kamera. Ang kanilang samahan ay patunay na kapag ang respeto, tiwala at malasakit ang pundasyon, kahit anong emosyonal na bagyo ay kayang harapin. Ang masasabi ko sa balitang Kim biglang umiyak sa presscon, Paulo to the rescue. Napakagandang pagpapakita ito ng totoong emosyon at malasakit sa gitna ng glamour ng showbiz. Una sa lahat, nakakaantig na makita si Kim Chiu na nagpakita ng kanyang tunay na damdamin sa harap ng publiko. Bilang isang artista na matagal nang nasa industriya, hindi madali ang magbukas ng puso sa gitna ng mga kamera at mikropono. Ang kanyang pag-iyak ay hindi kahinaan, kundi isang patunay ng katatagan dahil pinili niyang maging totoo kaysa magpanggap na lagi matatag. At siyempre, ang reaksyon ni Paulo Avellino ay tunay na kahanga-hanga. Walang labis, walang showbiz na drama, simpleng pagdamay, paglapit at pagpapakita ng tahimik na suporta. Ang kilos niyang iyon ay nagbigay ng mensahe na hindi kailangang maging malaki ang iyong aksyon para iparamdam ang malasakit. Minsan, ang presensya mo lang ay sapat na para mapagaan ang loob ng isang taong emosyonal. Sa mga ganitong sandali, mas nakikita natin kung bakit mahal ng publiko ang tambalang Kim Pao. Hindi lang sila magaling sa aktingan, kundi tunay na may chemistry na nakaugat sa respeto at pagkaibigan. Kaya bawat tagpong ganito ay nagiging espesyal dahil hindi ito script kundi realidad. Sa kabuuan, ang balitang ito ay paalala na kahit ang mga sikat at matagumpay na tao tulad ni Kim at Paulo ay may pusong marunong makaramdam, umiyak at umalalay. Ipinapakita nila na sa likod ng mga ilaw at kamera, may dalawang taong totoo sa isa't isa. At iyon ang dahilan kung bakit patuloy silang minamahal ng mga tao.